Hello everyone and welcome to my channel. May bago tayong drama doon mga kaibigan. May pa-countdown na tayo ngayon in fair. Okay, good evening everyone at welcome to my channel. Okay, this is Coach Jarrett at welcome ba ngayon? Bang araw ngayon? Wait lang mga kaibigan. Today is a Wednesday. So happy hump day para sa ating mga kaibigan. Okay, happy hump day po, Wednesday. At welcome po muli sa aking channel. At ang ating pong topic for today, August 19, 2020, Kaki Pangilinan at Slater Young naiinis sa Filipino resilience. Nakalimutan na ang Yolanda. So yan po ang ating topic for today mga kaibigan, okay? But before we go there po mga kaibigan, please click like, share, and subscribe. Okay? At kung di nyo pa po nagagawa yung subscribe po, importante po yun. Please subscribe to my channel. At para dumami po yung ating mga kasama ngayon, no, habang tayo nagkukwentuhan, please share the link of this video to your social media portals like Facebook tsaka Twitter. Ayan. So, bago po tayo mag-umpisa mga kaibigan, as usual, tayo po ay dadako sa ating 5 minutes na pa-shoutout. Okay? Ayun. So, punta na po tayo sa ating topic for today. Mga kaibigan, ito pong topic na to ay brought about, okay? Nangyari to dahil sa isang balita ng CNN na umabot daw, number of jobless adults reaches record high of 45.5%. That's according to SWS. Ito nga yung nakaka-visit sa SWS at mga kaibigan. Yung mga numero nila, nakabase ito sa survey na ginagawa nila. Hindi po ito actual na data. Okay, o actual na numero na makukuha mo sa kung ano mang database, no? Hindi ito galing ng DTI, hindi ito galing ng BIR, hindi ito galing ng DOLE. Survey lang nila yan. So halimbawa, kung sa survey nila meron kang 100, 45.5% doon ay walang trabaho out of 100. So 46 people ang walang trabaho. Pero kaya yung po yung nakakaloko dito sa numero na to mga kaibigan. Hindi po ibig sabihin nito na 45.5% po ng populasyon na nagtatrabaho sa Pilipinas ay walang trabaho. SWS lang po ang nagsabi niyan. Okay, so a recent survey by the social weather stations revealed that joblessness among adults in the country has reached a record high of 45.5%. Yan po, ang sabi, nanggaling po yan sa National Phone Survey. National Mobile Phone Survey. Ay, nako. Conducted by from July 3 to 6, 2020. The figure was a 28-point increase from 17.1% in December 2019 and marked a new record high from the 34.4% logged in March 2012. Okay? Estimated numbers lang to mga kaibigan. Ulitin ko po, ito po ay nanggaling lang sa SWS or sa Social Weather Survey. Hindi po yan opisyal. Social Weather Station pala. Hindi po yan opisyal na numero na nanggaling sa DOLE, nanggaling sa BIR. Okay, yung mga ahensya na merong ebidensya na pwedeng sabihin na ang mga tao na to ay nawalan nga ng trabaho. Okay, baka galing sa female to yung survey na SWS daw, sabi ni James. But anyway, tinanong po dito si Spokes Harry Roque. Ito yung dito nang gagaling yung sinasabi nila na trigger. Na-trigger tong dalawang book na to eh. Okay? Nasabi ni Spokes Roque, 27 million Filipinos reported joblessness. It could have been worse. Okay, so sino sinasabi ni Spokes Roque? Okay, so sabi ni Spokes Roque, Presidential Spokesperson Harry Roque said there is more reason to be happy than shocked that a recent poll showed 45.5% or about 2. Ano ba yan? Ba't nawala? Balik natin. Ayan. 27.3 million were jobless in July. Mga kaibigan, ulitin ko po. Ang numero na po ito na 45.5% ay nanggaling po sa SWS.
So ito pong 27.3 million ay hindi po talaga natin alam kung yan po talaga ang tunay na numero. SWS kasi yan mga kaibigan eh. Paano nila nakuha? Itong hirap sa mga survey mga kaibigan. No? National Mobile Phone Survey. Survey lang to mga kaibigan. Pag nagsa-survey po no, mga kaibigan, meron po talagang database yan. May database yan. Yung database po niyan, hindi po lahat ng tao sa Pilipinas ay nakalista dun. Okay? Meron pong ano yun. Meron pong ano lang yun, may limit yun. Let's say sa isang database, may 1,000, may 2,000. Siguro pinakamarami na yung 10,000. So sa 10,000 na yun, sabihin na po natin 10,000. Sa 10,000 na po na yun, 45.5% ang walang trabaho. Ibig kong sabihin, hindi doon lang po yun sa numero na yun. So dahil napakarami po no, sa 10,000, ang assumption is mag-a-apply yun sa buong Pilipinas. Assumption lang po yun. Hindi po yun actual na numero. So, nagalit ang mga tao dito, mga kaibigan, sa sinabi ni Spokes Roque. Saan dito specifically? Dito sa word na to. Yan, nagagalak. Sabi niya, ako po ay nagagalak na hindi tayo 100% nawala ng trabaho. Kasi sa tagal po na naka-lockdown tayo, talagang I'm surprised at our resilience. Resilience at 45% pa lang po ang nawawala ng trabaho. Sabi niya, it could have been worse kasi nga po, complete lockdown ang nangyayari sa atin. Na mga kaibigan, kung iisipin mo naman talaga, alam niyo po ba yung yung quote na looking at the glass half empty? Okay? Si Harry Roque, doon sa kabaligtaran, glass half full naman siya. Kumbaga, nawalan nga ng trabaho, let's say, mali naman itong numero nito, ito 45.5. Nawalan, let's say, ng trabaho ang 45.5% na tao sa Pilipinas. Sabihin na natin totoo yun. At least, yung kalahati, hindi nawalan ng trabaho. Parang gano'n na sinasabi ni Spokes Harry Roque. Kasi nga naman, mga kaibigan, kailan pa po tayo nag-umpisa ng lockdown? March pa lang. March, April, May, June, July, August. 5 buwan na tayo, mga kaibigan, naka-lockdown. Sabi nga, 1 buwan na lang, regular na tayo. Regular. Kumbaga, swerte mo kapag nag-start ka ng work ng mga March. Kasi, pagdating mo ng August, wala silang choice kundi irregular ka kahit hindi ka pumasok ng 5 buwan. So, yun mga kaibigan. No? 5 months na tayo lockdown at sa 5 months na yun, mga kaibigan, less than half, assuming na tama yung numero. Actually, hindi tama yung numero, kaibigan. Mga kaibigan. Mga tabercans. Hindi mali yung numero, mga tabercans. Pero sabihin na natin tama. Kung ganun man, okay na rin. Yun yung sinasabi ni Harry Roque. Hindi na masama. Pero mga kaibigan, tinake to ng mga dilaw ng Siyempre, papaikutin na naman nila yan sa politika nila. Did Sec Roque really use the word nagagalak? Question mark, sabi ni KD. Karen Davila. Akala nyo, Kevin Durant, no? Si KD. Karen Davila. Okay? Minasama na naman nila. As usual. Okay? Tapos sa Lasco, verified siya, naka-blue check mark siya, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman, sikat ba to? Sikat ba to, mama to? Hindi ko alam eh. Nagagalak? Question mark. 45% pa lang ang nawawala ng trabaho. Question mark. Naka-bold pa, resilience? Question mark. Sabi niya kay Roque, shame on you, Harry Roque, what a despicable piece of living vomitus you have become. Sabi niya kay Gideon Lasco. Okay? Sino ba to? Blue checkmark. Tsaka ilang beses siyang kinote. Maraming nag-share sa kanya. So, hindi ko alam kung sino ba. Hindi ko alala to eh. Tapos mga kaibigan, ito yung sa... Mamaya pupunta tayo dun kay sa sinabi nung ni Slater tsaka ni Kaki. Okay? Ito yung sinabi na social weather station, mga kaibigan. Okay?
July 3 to 6, National Mobile Phone Survey Report number 16, adult joblessness rises to record high of 45.5. So yan yung ito yung pinagbasihan nila. Pero mga kaibigan, uulitin ko po mobile phone survey. Nakasulat ba dito yung sample size? Ba't ganun? Ito background, di background. Okay. See? Nice. Hay nako. Mga kaibigan, ang sinurvey nila, alam nyo gano'ng karami? Alam nyo gano'ng karami? Papakita ko sa inyo. Diyos ko lang talaga. Mga kaibigan, ibig pong sabihin yan, 1,555 lang ang sinurvey nila. 45.5%. Okay. Sabihin natin, computin natin mga kaibigan, alam nyo naman tayo, kailangan evidence-based. 155 divide times 45.5%. Ibig sabihin mga kaibigan, sa 1,555 na sinurvey nila, ito ang walang trabaho. 707. Okay? 0.5. O sabihin natin 708. O, 708 ang walang trabaho. Ang ginawa nila, dahil 708 ang walang trabaho, inisip nila na okay, dahil 708 ang walang trabaho, malamang sa buong Pilipinas nag-a-apply ito. Okay? Malamang sa buong Pilipinas nag-a-apply itong numero. Kalahati na mga Pilipino walang trabaho. Diyos ko naman, napakaliit na numero nito, 1,555. Mabasa ka yung mga comment. Diyos ko. So, yan po yung nangyari mga kaibigan. 1,555 lang. Ay, bumalik. Ayan. 1,555 lang ang ay, wala yung mukha ko dyan. Wait. Ayan. Ang nabigyan ng survey. Pero, they took it to mean, ang interpretation nitong mga dilawan na to, kalahati na ng mga Pilipino ang walang trabaho dahil doon sa 45% na yan. Mga kaibigan, ang cause po lang to, at sinisisin lang ang gobyerno mga kaibigan, dahil daw napakabagal daw ng response natin sa COVID-19. Mga kaibigan, ang dahilan po, dahil nawalan ng trabaho mga tao ay dahil sa unang-una, nag-lockdown. Okay? So, dahil sa lockdown na yan, at saka temporary lang daw to, job losses caused by the pandemic are just temporary. Okay? So, adult joblessness, ayun, yun na naman. Ang propaganda talaga nila tumaas eh. Hindi tumaas. Mamaya makikita nyo yung totoong numero. Papakita ko sa inyo. Okay, we expect the job losses to be temporary because we all know the effect of COVID. We will rise again and we will be able to work again. Now that we are reopening the economy so that many of us can return to work, the threat posed by COVID is bigger, but we can overcome it. Sabi ni Spokes Harry Roque, no? Sinabi ni Spokes Harry Roque. Pero hindi yan sapat. Wala. Ay, ba't hindi ito pumasok? Dapat pumasok to eh. Ayan. Ano ba yung challenge mga kaibigan sa phone survey? Kaya po hindi reliable, no? Para lang po pag may nagtanong sa inyo, pag may nagsabi sa inyo, kalahati ng mga tao ngayon wala nang trabaho. Kalahati ng Pilipino wala nang trabaho. Sabihin niyo po hindi totoo 'yun. Kasi SWS lang ang nagsabi at base 'yun sa sinurvey nila na 1,555 na tao. Meron pong mali doon mga kaibigan. Bakit? Kasi una, sabi po, isa sa mga challenge ng telephone survey research yung sampling o yung dami ng taong kukunin mo. Kasi mga kaibigan, hindi pwede na, let's say, tulad nun, 1,555 lang. Tapos, i-apply mo yun sa napakaraming tao. Hindi po pwede mangyari yun. Yun po ay maling assumption pagdating sa research, no? Sa mga nag-thesis dyan, alam niyo ibig kong sabihin. Diyos ko mga kaibigan, sa thesis ko, 2 taon kong tinapos ang thesis ko. Bakit? Dahil sa sample. Dahil sa dami ng taong kailangan ko i-survey. At dami ng taong kailangan kong paggawan ng aking
career counseling program para malaman ko kung epektibo ba talaga o hindi. So mga kaibigan, no, ito yung challenge dyan mga kaibigan. Papakita ko sa inyo. Problema din dito mga kaibigan, ang pagkuha ng valid response. Okay? Yung totoong sagot. Kasi ang makikita lang naman sa telephone, yung ano nila, the final ongoing challenge in conducting high-quality telephone surveys is to obtain valid information about the item of interest. Kasi mga kaibigan, ang nangyayari sa mga ganyan survey, tatawagan ka o ita-text, nasabihin, this is SWS or Social Weather Station. Okay? Kami po ay nag-survey ng mga tao para malaman ang inyong palagay sa ganito. Tapos, may usually sa mga phone, lalo pag text, may ano lang yan mga kaibigan, may mga send 1 kung agree, send 2 kung hindi, mga ganun lang siya. Tapos may tanong lang siya. So, halimbawa, siguro, yung tanong dito, ang sabi lang nila, may trabaho ka ba o hindi? Diba? Send 1 kung wala, send 2 kung meron. O di tapos ang question, tapos sinabi nila, di nag-reply itong 1,555. Kalahati nagsabi, meron. Kalahati nagsabi, hindi. Walang trabaho. Tapos yun na agad yun. Oh, kalahati daw ng mga Pilipino, walang trabaho. Oh, di ba? Pag ganito, malaking problema to. Mga kaibigan, napakamalang noon. Hindi magandang paraan yun ng pagre-research, mga kaibigan. Kaya yung sinabi po nito ng SWS ay hindi accurate, hindi magandang basehan para sabihin kung talagang mataas ang unemployment ngayon sa Pilipinas. Oo, dama natin na mataas ang unemployment. Totoo yun, dama natin yun. Kasi marami, ako mga kaibigan, sa dati kong kumpanya na pinagtrabahuhan, mga kaibigan, kailangan nilang nag-retrench sila ng 50%. 50% ng manpower nila, mga kaibigan, tinanggal nila. Nung umalis ako doon, mga kaibigan, nasa 12,000 employees na yung dati ko pinagtatrabahuhan. 12,000 employees, 14,000. Hinati. So ngayon, ilan na lang? 7,000 na natira sa kanila. Pati yung mga kasama ko sa trabaho sa HR, sila rin nawalan ng trabaho. Sila rin nawalan ng hanap buhay. Yung boss ko, yung director ng isa sa mga director ng HR, nawalan ng trabaho. O, anong gagawin niya? O di nagnegosyo siya. Yun yung resilience, mga kaibigan. Yun yung kasi wala kang magagawa eh. Ano, hanga ka lang dyan? Mukmuk ka, wala akong trabaho. Mukmuk ka na lang? Hindi, gawa ka ng paraan. By the way, bago pala ako pumunta doon sa sinabi ng dalawa, ni Slater tsaka ni Kaki. Baka Kaki ako ng Kaki. Yun nga. Papakita ko muna sa inyo kung yung totoong numero. Ang totoong numero natin, mga kaibigan, ito. Sabi sa Trading Economics, Philippine unemployment rate as of June quarter 2020. Okay, so that is 17.7% lang. 17.7% lang. Okay? As of June 2020. Okay, wala pang update. Ito July. Ito yung July. 17.7 pa rin. Okay, 17.7 pa rin, mga kaibigan. So mga kaibigan, thank you very much JJ Kojima sa pangkape. Paano to si admin? Wala na siyang pangkape. Thank you very much. Paghahatian namin yung pangkape. Thank you very much. Ayan. So nasa 17.7 pa rin yung ating totoong unemployment rate. Napakalaki niyan, napakalaki ng diferensya niyan, mga kaibigan, sa 45.5, hindi ho ba? Napakalaking diferensya ko niyan. Pero mga kaibigan, ito, pakita ko sa inyo yung sinabi nung dalawa. Singer pala si Frankie Pangilinan. Ngayon ko lang nalaman to. Singer pala to. Ito, si Slater Young. Si Slater Young, mga kaibigan, yan? Talent siya ng ABS-CBN. Baka kasama siya dun sa mga nawalan ng trabaho, kaya bitter. Okay. Ito, sabi ni Slater,
can we please stop glorifying Filipino resilience? Saan po na nakuha yan, mga kaibigan? Dito na nakuha yan. Okay. Ito. Yung sa sinabi ni Harry Roque. I'm still surprised at our resilience. Okay, yung pagiging matibay ng Pilipino. Okay? Dahil doon, mga kaibigan, dahil dyan sa sinabi niyang yan, na-trigger yung mga woke. Yung mga woke na dilaw. Na-trigger. Galit na galit. Ay, mga kaibigan, pumunta kayo ng Twitter, type nyo Filipino resilience, ay makikita nyo ang daming nakasulat. Galit na galit yung mga pa-woke. Galit na galit sila. The most resilient among us have it the hardest. Kung sino daw yung pinakamatibay, pinakamatatag, sila raw yung pinaka nahihirapan, sabi. Nobody wants to have to be resilient. Wala raw may gustong kailangan niya maging matatag at matibay. Sino may sabi sa iyo? Slater Young. Gusto sanay ka kasi sa papasarap lang na buhay. Ganun talaga ang buhay, Slater Young. Mahirap talaga. Wala kang magagawa diyan. Diyos ko. Trigger na trigger si Loco. Ay, naku. Let's stop romanticizing it daw. Wag daw gawing bayani ang mga tao na resilient. Wag daw gawing bayani. Hindi raw mga bayani yung mga tao na yun. Nagtitiis lang daw sila. Hindi raw sila bayani. Ay, nako. Sabihin mo yan, Slater Young, sa harapan ng isang taong, sa harapan ng OFW na nagbabalik ng kanyang buto, na nagbabanat ng kanyang buto para sa pamilya niya, ha? Sabihin mo yan sa kanya. The over-romanticization, sabi ni Kaki Pangilinan na singer daw siya. The over-romanticization of adaptability and resilience is supposed to make us okay with repeated abuse. Parang ganun yung sinasabi niya. So, dapat, dahil matibay tayo at matatag, okay lang na abusuhin tayo. Frankie Pangilinan, kung sasabihin ko lang sa iyo, iba ang resilience, okay? Iba ang vulnerability. Okay? Alamin mo ang diferensya, ha? Ang resilient, hindi nagpapaabuso. Hindi nga nagpapatinag sa problema eh. Gagawa ng solusyon para makuha niya yung mga kailangan niya. Ang tao na sumusuko, yun yung sinasabi mo. Sila yung mga nagpapaabuso. Sila yung mga sumusuko. Yung mga tipong, wala na ako magagawa. Sige, ganito na lang gagawin ko. Wala na ako magagawa. Magbenta na lang ako ng drugs o something. Wala akong magagawa. Kailangan kong kunin yung lagay ni Mayor eh. Kasi kung hindi ko kukunin, hindi kakain pamilya ko. May resilience ba dun? Kaki? Pangilinan? Alam niyo mga kaibigan? No, medyo ako yung na-trigger sa sinabi nila mga kaibigan. Kaya napakita ko sa inyo mga kaibigan ha. Nasaan na ba yun? Ito. Hindi ko alam kung nakikita nyo to dati. Okay. Ito po ay sculpture. Binili ko po yan. Ito pong sculpture na to. Okay. Ito po, ang title po ng sculpture na to ay Caregiver. Caregiver po yan, mga kaibigan. Ito po yung caregiver. Tapos ito po yung matanda na inaalagaan niya. Caregiver po ang title po nito. Ng artwork na to. Okay? Bakit ko po siya binili? Mga kaibigan, kasi ito pong artwork na to is a representation ng mga OFWs natin. Ako po, mga kaibigan, ay lumaki sa isang OFW family. Nanay ko po, OFW, kapatid ko ngayon, OFW na rin. Okay? Ako na lang actually naiwan sa Pilipinas. Kaya ako po ito binili kasi it's a reminder for me na may mga tao na nagsasakripisyo, nagiging resilient, nagiging matatag para sa kanilang mga pamilya para maitaguyod sila. At ito pong pinagsasabi nitong dalawang to, para sa akin, nakakagalit dahil yun po ay sampal sa mukha ng mga OFWs natin.
Nabubwisit ako mga kaibigan. Totoo lang. Makapagbasa nga ng comment. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. Naparami ako ng sinabi. Mga kaibigan, hindi ko rin naman po sinasabi na dapat nating i-romanticize ang pagiging mahirap. Alam nyo mga kaibigan, ako po, para sa akin, kung may kapasidad ka na mas maging progresibo ang buhay natin, edi mas asamin natin yun, no? I-reach natin yung goal na yun. Pero mga kaibigan, wag mo naman, tulad nitong ginagawa ni Frankie tsaka ni Slater, wag naman ganun. Insultuhin mo yung mga tao nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho ng malinis, nagsasakripisyo para sa mga pamilya nila, nagiging disenteng mamamayan ng Pilipinas para lang, di pala disente, sila lang pala yung disente, nagiging maayos, na nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng PhilHealth, kahit kinukurakot. Di ba? Ay nako. Mga kaibigan, bibigyan ko na sample to, okay? Mga kaibigan sa buong mundo, ang tingin sa atin ng buong mundo ay napakatibay natin. At yan ay isa sa mga bagay na kinabibilib sa atin ng lahat ng buong mundo, mga kaibigan. Lalo na nung nangyari ito kay Typhoon Haiyan, na sa Pilipinas ay tinawag nilang Yolanda. Okay? So, bumili ba mga tao dyan? No? Sabi po yan ng OCHA. OCHA po is Office of Civil... Andito nakasulat. Wait lang ha. Office of... Saan ba yun? Ayun, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ng United Nations. Okay? Sa UN po ang nagsabi niyan, mga kaibigan, tayo raw ang pinaka-resilient na tao na pwedeng makilala ng kahit sino sa buong mundo. Matibay daw tayo. Matatag. Hindi madaling mabali. Hindi madaling sumuko. Yan po ang sinabi sa atin ng UN, United Nations po yan, mga kaibigan. In fact, sa sobrang tibay natin, mga kaibigan, no? Ano din niya, binabalita ng mga Pilipino na proud tayo sa pagiging resilient, mga kaibigan. Despite enduring many upheavals, the people of the Philippines have always overcome them through faith and music. Okay, so yan ang sinabi ng Union of Catholic Asian News. Okay? Ayan yung OCHA. Pero ano sinabi ng Rappler, mga kaibigan? Ito ng ating resiliency ay ginagamit bilang pantakip sa mga pang-abuso, no, mga kaibigan. Yun yung sinabi ng Rappler. Itong Rappler talaga, hindi marunong maka-appreciate ito ng ano eh. Picture pa yan ng Yolanda, mga kaibigan. Okay? Ito sabi nila. Our ability to withstand adversity should not preclude us from demanding accountability. Ano ibig na sabihin? Yung ating daw pagiging matibay ay hindi dahilan para hilingin sa ating gobyerno kung ano yung tama. Okay? Wala namang problema doon. May punto naman siya doon. Pero kailan ba naging dahilan ang ating pagiging matatag at pagiging matibay at ang pag-demand natin sa gobyerno ng tama? Kailan ba naging magkahiwala yun? Mga kaibigan, bibigyan ko sila ng example nito Isang napakalinaw na halimbawa na nakita ko sa buong buhay ko, mga kaibigan. Ito. Naalala nyo to, mga kaibigan? ABS-CBN News pa yan. Bumisita si Pinoy sa Samar. Kung saan nangyari sa Tacloban. Tacloban yata to. Samar for Yolanda anniversary. Okay? Anong ginawa? Alam niyo ba na dito, ito yung temporary shelter ng mga kaibigan natin sa Visayas? Mga taber ka sa Visayas na naging biktima ng Yolanda. Shanty, kubo, temporary shelter. Kung tutuusin, mga kaibigan, no? Kung tutuusin,
Thank you very much po, Miss Nara Midori. No? Thank you very much sa inyo pong super sticker. It's very much appreciated. Kung tutuusin mga kaibigan, kung isipin natin, baka maliit yung budget. Kaya ito lang yung kinaya ng ating gobyerno noong mga panahon na yun. Tingnan po natin ano pong nangyari. Overpriced. Yung temporary shelters ng Yolanda, overpriced. Yun yung nakakabwisit mga kaibigan Nawalan ka na nga ng tahanan, posibleng namatayan ka pa dahil sa Yolanda or kay Hayat. Nanakawan ka pa ng gobyerno. Hindi ng gobyerno Duterte Ito yung pinaglalaban ng gobyerno nila Kaki, nila Slater, nila Karen Davila. Ito yung gobyerno na yun. Hay nako. Ito yung Ito yung estimate. Hay. The 15-page CCCM cluster report could be telling. Politicians and priests in Leyte and Samar are worried about reports that a 24-room bunkhouse is being constructed at a cost roughly below 200,000. 200,000 lang ang ginastos nila out of 959,360. Saan napunta yung 759,360? Hindi natin alam. Mga kaibigan, Yolanda na to. Yolanda na to, mga kaibigan. Ang kakapal ng mukha nito mga na to. Diyos ko. Pero sumuko ba mga taga-Tacloban? Hindi. Move on ang buhay. Hanggang ngayon nga, hinahabol pa to Gusto nila ng example, di ba? Galit na galit sila kay Roque. Galit na galit sila kay Harry Roque dahil sinabi niya to. Ginagamit daw ang pagiging resilient ng mga Pilipino bilang excuse sa kanilang incompetence. Ganun ang sinasabi nito mga dilawang woke na to. Ito ba? Naisip ba nila to? Mga dilawang woke dyan, naisip nyo ba to? Kung meron mang nanonood na dilawan na woke dito sa aking channel, naisip nyo ba to? Sabi ni Dinky Soliman. Naku, sapato si Dinky Soliman. Diyos ko. Sabi ni Dinky Soliman. Ay, nako. Anong ginawa ni Dinky Soliman? It was revealed in a Senate hearing earlier this month that the Aquino administration, di pala siya pwedeng lakihan. Okay. The Aquino administration had built less than 1/10 or 16,000 of the 205,128 homes that were supposed to be built for those affected by Yolanda. Lintik na yan. Ang may kailangan ng tahanan mga kaibigan, 128. Ang ginawa ng lintik na Aquino administration na to, 16,000 lang talaga. Pasensya na mga kaibigan dito sa medyo nagagalit ako kasi mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na ayaw na nating ibalik. Ayaw na natin ng ganitong sistema. Tapos yung mga taong katulad nito ni Davila, mga taong katulad nito ni Lasco, mga taong katulad nito ni, saan yung picture nyo? Ni Slater Yang at ni Kaki, at kung sino pang dilawang nagmamagaling nandyan, gustong ibalik to mga kaibigan. Ay, no.
Coach, huwag ka na mainis sa mga hepatitis. Jeljem, ma'am, coach lang, sa puso mo, stapler lang yan. Kidding aside, coach, nakakagigil po talaga. Kahit po ako, ngayon, ibinubuhos ko po inis ko sa pag-inom ng kape. Ay. Kids, disente raw ang tawag nila sa nanay nila. Disente daw, sabi ng nanay niya. Sabi ni Kids Villarreal. Pakinggan. Kaya kapag nakikita ko yung mga ganitong balita tungkol sa Yolanda, nakakabuwise talaga. Nakakabuwise talaga. Kaya mga kaibigan, hindi ko alam kung bakit na-trigger itong mga dilawan dito sa sinabi ni Harry Roque na resilient ang Pilipino. Kasi kung meron mang dapat ituloy ang mga Pilipino na value para sa dapat ituro sa mga anak natin na magandang value o magandang ugali o kaugalian ng mga Pilipino. Yun yung pagiging resilient. So hindi ko alam kung bakit dahil lang ba feeling nitong mga dilaw na to na argabyadong Pilipinas dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kung tutuusin nga dito sa nangyari sa Yolanda, bagyo lang to. Hindi pa to pandemya. Pero yung pagnanakaw, sobrang taasan na. Paano kung dilaw pa yung nakaupo ngayon? Tingin nyo? Meron pa tayong budget na masasabi para pangsak? Tingin nyo mangyayari yun? Tingin nyo magkaka-budget pa tayo pambili ng test kits? Tingin nyo mangyayari yun? Mga kaibigan, baka tayong lahat patayin tayo sa gutom. Tinik na mga mata natin sa gutom. Kaya Slater Yang, Kaki Pangilinan, kayong dalawa, bago kayo pumuna sa current administration natin, balikan nyo muna yung mga taong pinaglalaban nyo. Dahil unahin nyo sila. Unahin nyo yung mga kasama nyo. Unahin nyo yung mga kapartido nyo. Kasi mga kaibigan, itong pinagsasabi nitong dalawang to, hindi lang malayo sa katotohanan. Hindi lang tumalayo sa katotohanan. Imbento lang talaga. Pantasya lang talaga. Ay, nako. Anyway. Kailangan ako magkape mamaya. Thank you very much po sa lahat po na nanood today. I think nag-peak tayo ng ilang viewers? 524 viewers. Peak natin, if I'm not mistaken. No, 650 viewers pala. Yan ang peak natin, mga kaibigan. Thank you very much for joining us tonight. Okay, kahit medyo na-stress lang ako ng konti. Pasensya na. Pero mga kaibigan, bukas po ulit. Okay, 10 o'clock. Alright, tomorrow. Okay, so sa mga kaibigan po nating OFWs, okay, God bless you po. God bless you at tuloy lang po natin pagiging resilient. Dahil yan po ang ating katangian ng mga Pilipino, very resilient. Okay, tuloy lang po natin mga kaibigan. Sa mga nasa Pilipinas, pahinga na po tayo. Another day tomorrow, Thursday na, malapit na mag-weekend. So, labanan na natin ang ating pagod. At sa mga kaibigan natin, mga Tabercads, good morning, good afternoon, and good night. And I will see you tomorrow, 10 p.m. God bless you. Bye, everyone. See you tomorrow. Huwag kakalimutan, may sentido común, always use it.